Scorpio. This is a Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of May. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Scorpio? Kamusta? Anong bago? Anong meron? Anong mga good news para sa mga Scorpio? Maraming hinihintay na kaperahan. Pero I feel nakatanggap ka. Tingnan natin kung ano to. Bonus. What's this? Pera. Medyo malaking pera. Kung may insurance, may natanggap ka ba? Okay, let's see. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Bonus reading for the month of May. Let's see kung anong energy para sa ating mga Scorpio. Alright? Ingat para sa mga bagong clients. Ingat sa scammer. Sa mga lumang clients, alam nyo na yung nag-iisang number natin. Okay? Ang crystals natin, naka-sale pa rin. Scorpio. The Fool card in reverse, marami ka nang natutunan sa buhay at sabi mo, hindi ka na magiging like impulsive in making any decision. Nag-iingat ka na, napagod ka na, at natuto ka na sa mga naging pagkakamali mo sa life. Alright? Sabi mo, very strong yung energy, very resilient with the Strength card. Sabi mo, kahit anong pagdaanan, kaya yan. You have friends and like close contact na nakakausap mo, nagiging confident, napapayuhan ka, at ito yung parang nagbibigay sa'yo ng boost na lumaban sa life, okay? At ito rin yung mga nagpapayo, kumbaga yung maaayos na friends, no? Na nabibigyan ka ng like mga advice na nakakatulong sa life mo right now. And if you feel down, ito yung mga taong nasasandalan mo rin, okay? Nagkaroon ng sabihin natin paulit-ulit na betrayal sa love connection na to, at sabi mo is very ride and die energy. Sabi mo is marami ng pinagdaanan ng connection na to, so para sa'yo is sige, gusto mo pa rin makita ko hanggang saan makakarating ang connection na to if ilaban mo pa. Kahit maraming challenges, kahit you feel na medyo toxic yung connection na to, nakikita mo pa rin yung sarili mo na eto yung wish fulfillment mo itong taon na to. Okay? Scorpio, just make sure na eto talaga yung gusto mong relationship, and this is not just like, what do you call that? Parang yung attachment to toxicity. So, you feel so defeated, maraming betrayal, false promises, at mga disagreements sa relationship na to, but sabi mo, it's like a 50-50 game, no? Nakikita mo pa rin na wish fulfillment mo tong connection na to, kahit maraming toxicity. Sabi ng feminine, marami siyang iniisip about kaperahan, financial stability. Napapagod na bang magtrabaho ang feminine? Gusto na bang mag-resign? Gusto na ba ng princess life na meron na lang magsustento? There is a very solid commitment here with the Hierophant energy. Pangako, kasal, engagement, pangako na long term. Someone feels very confident na maaayos pa tong connection na to, but for now, nandun pa rin yung waiting game na pwedeng maayos, pwedeng hindi for now, alright? Nagkaroon ng love offer, apology, conversation sa connection na to, but kung ano man yung naging offer or apology or effort, this doesn't feel enough, no? At dahil naramdaman na parang hindi naman fully committed or may mga alinlangan pa sa connections, for some of you, nagdala to ng away, conflict, misunderstanding. Sabi ng masculine, kailangan itong pag-usapan. And I feel hindi naging maganda yung pag-uusap. But very, very passionate yung energy, no? Ito yung nag-aaway, tapos nagkakaroon kayo ng passionate connection. Ganon kayo mag-kiss and make up, na parang after nyo mag-aaway, ayan na naman kayo. Nagkakabati kayo because of the passionate thing that you share together. Okay? So, hindi na pag-usapan, hindi nalinaw, so, walang na-fix. It's like, nag-kiss and make up, yun lang. Walang sorry, walang apology, walang promises. Sabi ng masculine, kahit din daw maraming disagreement sa connection na to, hayaan na lang daw na, kumbaga, parang sanay na kayo na magulo kayong dalawa. Sanay na kayo na ang toxic nyong dalawa. And I feel that the masculine, sabihin natin merong double life,
meron siyang kinakausap or ine-entertain na isa pang tao or ibang tao na yun naman yung nagdadala ng happiness sa kanya habang hindi naman niya mabitiwan tong feminine na ine-entertain niya right now na parang nabigyan ng promise pero napaka-toxic. Ito yung parang hindi mo maintindihan, especially sa side ng masculine, no? Hindi na nga niya maalagaan yung person niya. Hindi niya ma-extend yung pangunawa, pagmamahal. Tapos mag-entertain siya ng iba na feeling niya dito masaya kasi marami ng problema. And dahil nangliligaw siya dito sa isang parang third energy, mas kaya pa niyang unawain to. Bakit hindi na lang dalhin mo yung pangunawa mo dun sa original mo, dun sa partner mo, para hindi ka na this, but I don't know. The masculine in this connection, if you're watching this, you can comment below, bakit may ganitong energy minsan, no? Na parang kesa ayusin mo na lang yung patience mo, ibigay mo na lang sa current partner mo. Most of the time, ganito yung nangyayari. Nanliligaw ka, nag-e-effort ka, at nagbibigay ka ng pasensya, pang unawa sa new person, wherein yung current person mo, hindi mo nga naalagaan at hindi nabibigyan talaga ng yung dapat na pagmamahal mo na binato sa iba, dapat dito na lang, para nagiging stronger yung connection, di ba? And because of that, may energy na hindi alam hanggang saan ba yung connection, tong official relationship. Okay. Runner, yung energy ng masculine. Imbes na inaayos yung current connection or yung official na relationship, he's looking somewhere else at doon siya nag-e-effort. That's really confusing for me. The reason for the reading is like dumating kayo sa point na naging tahimik, hush-hush, you try to rebuild this connection, nagkaroon ng apology ko anuman, mga pag-uusap, but nandun pa rin yung mga disagreements, mga hindi pa rin naayos, na hindi pagkakasunduan. Okay? Na-sweep under the rug lang yung mga issues. Recent past, may mga trust issues din dito kung meron bang third party si feminine, may third party ba si masculine, pareho na kayong may doubt sa isa't isa. Pinipigilan ako. Sorry. Recent past, nagkaroon ng overthinking, sleepless night sa connection na to. But, mahirap to kasi, no, na parang puro away lang, hindi na pag-uusapan. And it feels like, sabi nyo, is nakakapagod na. You might be dealing with a Gemini, Leo, Pisces. May prayers and manifestations na sana matuloy na yung iniisip ng mga Scorpio na sana magkaroon na ng maayos na pag-uusap. Pero nagpapakiramdaman, nagtatansyahan pa kung kailan ba dapat mangyari to. But I don't feel na mangyayari to anytime soon. Parang aatras muna. Meron na namang marireveal na hindi magandang balita, revelation, bad news, or mga expectations na maaaring hindi na naman ma-deliver. But kahit ganon, andyan pa rin, same old yung energy naman sa Scorpio reading. May marireveal na naman na hindi maganda, but you'll be very patient na naman. May marireveal na naman na hindi maganda, pagpapasensyahan mo na naman, okay? So pag ganito na hindi na pag-uusapan, paulit-ulit lang, I feel parang sanay ka na, okay? Like you're being comfortable in a very uncomfortable situation, okay? Sabi ng person ng mga Scorpio or sabi ng feminine is gusto na niyang magkaroon ng maayos na pag-uusap dito about instability sa relationship. Okay? At ine-expect din naman ng masculine na magsasalita na yung feminine. May mga fear and doubt here kung matatapos pa ba to ang heartbreak and pain sa relationship na to. Okay? Para magkaroon ng harmony sa relationship, Madagascar Rose Quartz, the pink crystal. If you're manifesting abundance, Brazilian citrine. Lahat ng crystals natin, high quality, blessed, cleansed, and ritualized by the enlightened guide. Alright. Until the end of October, I feel may mga gastos, recent past. So, may energy of pagtitipid. Hindi ko rin naman nakikita na maghihiwalay kayo. Nandyan pa rin kayo together. Reconnection, reconciliation. Ikikip nyo pa rin ng isa't isa. Kumbaga, ililimit nyo na rin yung overthinking sa relationship na to. Okay? To have mental clarity and stronger connection with the divine. The purple crystal, amethyst. Kung ano man tong reconnection, reconciliation, and decision to keep each other,
Maaari nyo na namang because of like future possible misunderstandings, maaari nyo na namang maisip na nagkamali ba kayo na decision to give this connection another chance. Okay. Any more clarification? Until the end of August, I feel marami ng sasabihin ng feminine, parang maaari nang mag-give up, no? Sumuko na yung emotions. Na kung ano yung mga natatanggap niya, alam niyang hindi yun yung gusto niyang matanggap sa relationship. Non-negotiables. At meron siya mga ine-expect na sana gawin or matanggap niya sa relationship, pero maaaring hindi niya matanggap. Maaaring i-question ng feminine, okay, ng official partner sa relationship na to, na parang maaaring wala talagang long term here, at this is just parang bad decision or nagkamali na naman in giving this connection another chance. Mental clarity, amethyst, if you want like harmony sa relationship. Rose quartz, citrine would be for abundance. If you're on a budget at gusto nyo ng combination crystal, this is love and money, okay, amethyst and rose quartz. Okay. Protection crystal, we have the Madagascar Black Tourmaline, anti-evil eye, and to ground your energy. Okay? So for now, again, tulad nung last reading natin, wala akong masyadong nakikitang development or good news here. This is like paulit-ulit na lang, pagbibigyan ng bawat isa ng multiple chances, but dahil hindi naman na pag-uusapang mabuti ano ba talaga to, at hindi naman nagkakaroon talaga ng totoong commitment to make this connection work out, paulit-ulit lang. Kung sino yung nagkakamali, parang meron ng komportable energy na kahit 10,000 times siyang magkamali, magkakaroon naman lagi ng reconnection kasi yun na yung naging cycle yung dalawa, okay? And for the person na laging nadi-disappoint, nasasaktan, especially sa side ng feminine, I feel kakatok ulit sa iyo yung universe for you to really have a check and balance sa situation kung talagang tama ba talaga to at makakabuti ba talaga to sa iyo. Kasi it feels like paulit-ulit lang yung situation. Alright? So hopefully yung June reading natin mas maganda, Scorpio. So that would be the Scorpio reading for bonus reading for the month of May. See you again in a few days for your June reading. Bye-bye!